Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muling pinaalala ni Nita kay Mokang na hanggat maaari huwag na itong makipagkita kay Tanggol dahil wala itong mabuting maidudulot sa buhay ni Mokang. At puro na lang kamalasan ang aabuti nito. Sinabi ni Mokang kay Beshi na pagkasama niya si Tanggol ay parang nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga problema, na para bang ang saya-saya lang. Sinabi pa ni Mokang na kinantahan siya ni Tanggol at kinilig siya. At kahit iritang-irita siya sa pagmumukha ni Tanggol ay nagpapasalamat pa rin siya dito dahil pinaramdam ni Tanggol na mahalaga siya at lagi siyang pinoprotektahan nito. Tinanong ni Tinding si Santino kung may balita daw umano ito kay Tanggol. Kaya naman sinabi ni Santino na walang balita sa kanyang kuya Tanggol. Habang nasa hapagkainan ay sinabi ni Rigor na ang aga-aga ay hindi maipinta ang kanilang mga muka at pinoproblema nila si Tanggol kung paano nila ito itago sa kanya. Sumagot si Tinding na natural dahil nag-aalala siya sa kanyang apo. Sinabi ni Rigor na sa oras na mahuli niya si Tanggol at napaamin niya ito, ay siguradong wala nang matitirang yabang itong si Tinding. Kinabukasan ay nagpaalam na si Tanggol kay Mang Berting na aalis saglit para puntahan si Mokang sa pinagtatrabaho nito at babantayan niya dahil baka may mangbastos na naman. Sumagot si Berting na siguradong gulo na naman ang pupuntahan ni Tanggol, kaya naman dito sinabi ni Tanggol na hindi na dahil nangako na siya kay Berting na iiwas na siya sa gulo. Nagpaalam na rin si Supremo at Lucio kay Berting para mag-ikot-ikot at alamin ang sitwasyon sa labas. Ngunit ayon kay Berting, baka nakakalimutan nila na pinaghahanap pa rin sila ng mga kapulisan, lalong-lalo na umuno si Supremo. Sinabi ni Supremo na babalik sila agad at hindi naman sila gagawa ng masama at may isang salita umuno sila. Nagpaalam na si Tess kay Tinding na pupunta kay Rhoda upang pakiusapan ito at alamin ang totoo. At sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Tess na hindi naman pala talaga nakita ni Rhoda si Tanggol, na siya mismo ang nanloob sa bahay nito. Kaya naman sinabi ni Tess na hindi siya papayag na idiin nila si Tanggol dahil wala silang maturong sospek. At kung pera at kapangyarihan ang bala ni Rhoda, katotohanan naman ang meron siya. Kaya naman sisiguraduhin niyang lalabas ang totoo at masasalba niya itong si Tanggol. Sa inyong palagay, darating pa kaya ang araw na mapapatunayan pa kaya na inosente ang ating bidang si Tanggol sa mga paratangang ibinibintang ni Rhoda? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan dito lang sa bagong tinututukan ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.